Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Colossians chapter 1, verses 27 hanggang 28. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito, na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Your new identity in Christ. Napakahalaga po ng ating pag-aaral ngayong linggong ito kasi dapat po maunawaan natin kung sino tayo kay Kristo Jesus. So ano ba yung katotohanan na mayroon po doon? Maintindihan natin ano yung dahilan, bakit tayo naging Christian, bakit tayo na born again, at kung papaano natin dapat ipamuhay yung relationship natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dito po may binabanggit sa Colossians chapter 1 verse 27, yung dakila at kamangha-manghang hiwaga. Ibig sabihin, pagkahiwaga po, hindi ito alam ng karamihan sa atin. Ito po'y nakatago. Ano po? Ang katotohanan niyan ay walang iba kundi si Kristo ay nasa inyo. Sa English Bible po, Christ in you. Ano po? Your hope of glory. Siya yung ating pag-asa na tayo'y makabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. At dito makikita natin, malinaw na kaagad, ano po, na ang Christianity, hindi siya isang relihiyon or sabihin na nating pagkakaroon ng isang klase ng relihiyon. Ano po? Kundi isang buhay, isang living, vital, and active relationship with Christ. Ano po? Kasi yung mismong buhay ng Panginoong Hesus, sabi ng Biblia, ay nasa sa atin. Ano po? Sabi nga, yung God's life flows through us. So, paano natin maunawaan ito? Unang-una yung sinasabi sa John chapter 15 verse 5. Noon pa lang binabanggit na ito ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, siya yung puno ng ubas at tayo yung mga sanga. Sabi diyan, He is the vine and we are the branches. Kaya wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Kanya. His life flows through us. Ano po? Kaya apart from Him, we are nothing. So nakadepende lahat ang ating pong kalagayan sa mundong ito at maging sa buhay na darating sa ating ugnayan kay Kristo Jesus. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 9, sapagkat nananatili sa atin yung buhay na galing sa Diyos. Dumadaloy po sa atin yung tunay na buhay. Hindi lamang itong physical life, kundi yung eternal life, yung nature ng Diyos. Kaya sa Biblia sinasabi, tayo'y partakers of divine nature. Ano po sabi sa 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Kaya ang Christianity, hindi lamang yan na ikay pupunta sa simbahan. Ano po, magdarasal, magbabasa ng Biblia, po, aawit. Ang totoong Christianity, meron kang buhay na relasyon kay Kristo Jesus dahil yung buhay niya mismo dumadaloy sa iyo. Kaya nga tayo na born again, na impart sa atin yung kanyang life. At ang totoong impact ng Christianity ay hindi doon sa mga building na tinatayo natin, kundi doon sa mga buhay na nababago ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Kaya ang Bible malinaw pong sinasabi sa verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Kita po ninyo, no? Akala natin ang Christianity, pupunta ka sa building, doon ka magdarasal, doon ka sasamba. Hindi po. Tayo mismo ang templo ng Diyos. At ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 5, you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood. So, ganun ang paghahalin tulad na sinasabi po ni Apostle Peter. Ano po? Na malinaw. Ano po? Tayo yung mga buhay na bato na itinatayo ng Diyos.
tayo yung templo, na siyang dapat panahanan ng Diyos dito sa lupa. Kaya malinaw po dapat sa atin yan, mga believers. Ngayon, ano ang greatest challenge ng Christianity? Yung ipamuhay natin yung katotohanan na si Kristo ay nananahan sa atin. Christ in you, your hope of glory. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 17, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Sa English Bible ang sabi, as He is, so are we in this world. Kaya sabi sa verse na binasa natin kanina sa Colossians chapter 1 verse 28, aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng buong kaalaman upang iharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. So yan po yung greatest challenge, yung mahayag sa atin mismo ang Panginoong Hesus, maipamuhay natin yung katotohanan na siya'y nasa atin upang tayo po ay makaranas ng tunay na buhay na ipinangako ng Diyos sa atin. So, si Satanas, ang kanyang strategy, laging deception, bibigyan kanya ng impormasyon na akala mo totoo, pero hindi naman pala. At kadalasan, pinapababa niya yung unawa natin ng ating ugnayan kay Kristo Jesus. Lagi niyo pong tatandaan, yung poor understanding ng ating identity in Christ, lagi tayong mamumuhay ng may takot, pangamba at mag-struggle tayo sa buhay. Hindi ganun ang disenyo ng Diyos. Dapat maintindihan daw po natin na tayo po'y ganap kay Kristo Jesus. Yun ang sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 28 para maalis sa atin yung takot sa buhay, maalis yung pag-i-struggle, kasi alam natin na si Kristo'y nananahan sa atin, at yung katotohanan na tayo po'y bagong nilalang kay Kristo Jesus. Mahalaga po yan. Si Satanas lagi niyang sasabihin, hindi ka nagbago. Ikaw pa rin yung lumang tao. You are still a sinner. Na-save ka lang. Parang magandang pakinggan kasi very humbling yung statement na yon. We are just sinner saved by grace. Pero ang katotohanan po, new creations na po tayo in Christ Jesus, bagong nilalang ang sabi ng Biblia. So hindi na tayo yung dating makasalanan, tayo'y ganap ng pinatawad at binago ng Diyos. At tayo man ay meron pang struggle sa flesh, yet still, ang Biblia nagpapatotoo na tayo po'y magtatagumpay. Amen po ba? At higit sa lahat, ang sikreto sa victorious Christian living, ay nagsisimula sa pagkakilala natin kung sino tayo kay Kristo Jesus. So yan ang ating pag-aaralan sa loob ng isang linggo. Kilalanin natin kung sino talaga tayo. Kasi si Satanas, pinipilit niyang pababain yung pagkaunawa natin kung sino tayo bilang mga Kristiyano or mga believers. Kailangan matutunan natin yan. Katotohanan na tayo po ay may bago ng identity in Christ Jesus at sa pamamagitan niya merong tayong pag-asa at tagumpay sa mundong ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito at nawa maitanim sa amin yung katotohanan na Christ in you, your hope of glory. Dahil sa buhay na ito, napakaraming challenges, Panginoon, sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya naniniwala kami with this truth, kami po ay magtatagumpay at mararanasan namin yung totoong buhay na nais mo para sa amin. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.